Mga kababayan, maligayang pagbabalik po. Kamusta na po kayo? Narito na po ako muli upang magbalita sa inyo sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho yan, please pakiusap po, huwag niyo po munang kakalimutan. Importante na i-like at i-subscribe ang ating channel at pahita rin po ng notification bell para ma-notify ko po kayo sa lagay po ng ating panahon. So mga kaibigan ko, mga kababayan, meron na ho tayo ngayong minomonitor na low pressure area na may estimated pong layo na 360 kilometers east of southeast of Tagum City. And as of now mga kaibigan, sa loob po ng 24 oras, maliit pa po yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo or mahinang bagyo po mga kaibigan. Pero take note, no, sa mga naguguluhan kasi may mga kaibigan tayo, may mga kababayan tayo, pag sinabi nating low pressure area, ito ay isang hangin pa lamang mga kaibigan at hindi pa ito ganoon kalakas, no? Nade-develop pa lang yan, depende sa paggilos or paglakas. Pero kung titignan ho ninyo, inaasahan dahil sa week 2 na advance forecast natin, posible pong magkaroon ng bagyo, no? Bago po sumapit ang Christmas Day or December 25. So kung titignan ho ninyo, etong low pressure area na ito mga kaibigan ay tinutumbok po. Ito pong east of Mindanao, at inaasahan na posibleng dumaan dito sa may Visayas area. Magkagayon man mga kaibigan, hindi pa naman po ito na kukondisyon natin o nasasabi natin na magiging isang bagyo, pero maging handa na lamang po tayo mga kaibigan. Ngayong araw din po mga kaibigan, meron po tayong tatlong weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Bukod po dito sa low pressure area. Andyan po ang shear line na nakakaapekto po sa eastern section po ng South Luzon. Meron po tayong northeast monsoon na nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Luzon. At meron po tayong tinatawag na ITCC or Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto naman dito po sa area ng east of Mindanao, which is located po dyan itong low pressure area. So mga kaibigan, forecast weather condition muna tayo para maging handa ang ating mga kababayan. Sa area po ng Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at Bicol Region, asahan po natin dyan ngayong hapon at sa gabi ang posibleng mga isolated light rains and heavy rainfalls dahil po yan sa shear line. No? Yung shear line, ilang linggo na yan mga kaibigan na nagpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. So maging handa po tayo sa posibleng banta po ng pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area po. At dito naman po sa area ng Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Sacsayhuaman, Caraga at Davao Region, maulap din na kalangitan ng mararanasan. Pagdating sa hapon at sa gabi, posible ang mga isolated light rains and heavy rainfall dahil po yan sa tinatawag po natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone. Sa area po ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, at Aurora, maulap din na kalangitan with isolated light rains and heavy rainfall dahil naman po yan sa hanging amihan or northeast monsoon. Mas malamig yung hangin na yan mga kaibigan kung ikukumpara natin dito sa shear line at dito po sa ITCC. Sa area po ng Mindanao mga kaibigan, ITCC din na nakakaapekto kasama ang low pressure area. Ngayong araw din mga kaibigan, meron po tayong tinataya na pag-uulan na mararanasan, no? Heavy rainfall outlook dahil po sa shear line. So asahan po ngayong araw hanggang bukas po, no? Asahan ng moderate to heavy rains na mayroong 50 to 100 millimeters na pag-uulan ang aasahan po sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Bukas naman po ng hapon hanggang Miyerkules po ng tanghali, asahan po natin ng moderate to heavy rains, meron pong 50 to 100 millimeters na pag-uulan, ganun pa rin sa Dinagat Island, sa Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Mag-ingat tayo mga kaibigan dahil ang sinasabi natin, dahil po dito sa banta ng low pressure area, kasama ang tatlong weather system which is ang tinutukoy po natin, ang shear line, ang northeast monsoon at ITCC, nakaka-develop po yan or nakakadagdag po yan para mag-push dito sa low pressure area na maging isang ganap na bagyo. At kung dahil kung low pressure area lamang ito mga kaibigan at wala po yung tatlong weather system na yan, sobrang liit po ng tsansa, no, na maging isang ganap na bagyo itong low pressure area. Pero dahil nga tatlo ang nakabantay, posibleng mas mapabilis yan or posibleng mas mabaaga sa loob ng 24 oras. At kung sakali man po na maging isang ganap na bagyo, ito pong low pressure area na ating minomonitor at binabantayan, ito po tatawag ng bagyong Kerubin sa loob po ng ating bansa. At kung naaalala nyo din po mga kaibigan, noong 2021, December 16 po,
na nalansa po bilang isang ganap na super typhoon si Bagyong Odette. Same scenario ngayong December 16, pagpasok or pagkabuo po nitong low pressure area sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ipagpasalamat natin dahil kahit nga po meron tayong low pressure area, wala ho itong potensyal na maging isang super typhoon category. Which is alam naman natin, ang tindi ng pinsala ni Bagyong Odette noong 2021. Marami tayong mga kababayan ang talagang nangangamba at delikado yung kalagayan, lalo na yung mga bahay nila is light materials lamang, na talagang sobrang delikado po kapag may super typhoon. Ito naman pong low pressure area kapag ka naging bagyong Kerubin ho, kapag ka nabuo, in case lamang po mga kaibigan, hindi po ito nakikitaan ng potensyal na magiging isang ganap na typhoon or super typhoon. So magpasalamat tayo sa Diyos dahil kahit nga po inaasahang may bagyo ngayong darating po na Pasko mga kaibigan, no, ay posible naman itong malusaw din or humina mga kaibigan. Makakaranas tayo, asahan natin yan yung mga pag-uulan, pero yung lakas ng sinasabing super typhoon, malabo ho yan, hindi po yan mangyayari mga kaibigan. So wag po tayong kabahan, mabuo man bilang isang bagyo, etong low pressure area, patuloy lamang tayong manalangin, i-enjoy po natin at magpasalamat tayo ngayong darating na Pasko, lalo na po yung kompleto pa yung pamilya. Pero pinapaalala ko, mabuo man bilang isang bagyo, maging handa tayo. Unang-una, maging maalam tayo sa lagay ng panahon. Alamin natin, direksyon, lakas, at yung mga lugar na posibleng apektado. Pangalawa, lagi natin isafety ang ating mga kagamitan in case man lumakas po itong bagyo na ito mga kaibigan. Magkaroon tayo ng constant communication sa ating gagawin o dapat gawin pag may banta po ng bagyo. At panghuli mga kaibigan, mag-imbak tayo ng sapat na pagkain na tatagal ng ilang araw in case magkaroon ng malakas na bagyo po, no? Or kung sakaling mabuo man bilang itang bagyo, ito nga pong low pressure area. So mga kaibigan ko, mga kababayan ko, ito lamang pong update natin sa lagay ng ating panahon. I-update ko po kayo muli. Magtutuloy-tuloy na tayo ngayon dahil i-monitor natin itong low pressure area kung magiging isang ganap nga po ba na bagyo or malulusaw lang mga kaibigan. Maraming salamat po.